Singapore, naiintindihan ko. Ngunit Pilipinas, sa Pilipinas, lubusan akong nagkamali. Kung may magtatanong kung ang isang paglalakbay ay makapagpapabago sa pananaw ng isang tao sa mundo, ang sagot ni Sophie Moreau ay oo. Siya ay isang Pranses na mamamahayag na dating nag-aakala na ang Pilipinas ay isa lamang bansang pulo na naiwan at hindi maikukumpara sa maunlad na mga metropolis sa Asya. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 araw sa Maynila, ganap na siyang nagbago. Hindi ang modernidad ang bumighani sa kanya, kundi ang kabaitan, ang sibilisasyon at ang mainit na damdamin ng mga tao rito. Mula sa pagkamangha hanggang sa pagkatulala, mula sa pagkiling hanggang sa pag-unawa at sa huli, ang pagmamalaki sa Pilipinas. Isang bansa na maganda hindi lamang sa tanawin, kundi sa mismong puso ng mga tao. Si Sophie, 30 taong gulang, travel journalist ng magasing Le Monde Voyage sa Paris, ay isang babae na kinikilala ng lahat. Tumpak, disiplinado, at mahirap matibag. Mula pagkabata, tinuruan siyang lahat ng bagay sa mundo ay may patakaran at kaayusan, na siyang lumilikha ng sibilisasyon at ang emosyon ay nagpapahina lamang sa tao. Kaya, sa kanyang mga artikulo, sikat si Sophie dahil sa kanyang matalas na pananaw at mga prangkang pagpuna na aabot sa pagiging malamig. Isang umaga sa huling bahagi ng Taglagas, sa maliwanag na opisina ng editorial, tinawag siya ng editor-in-chief na si Laurent Duval. Sophie, sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng isang espesyal na feature, 3 super metropolis ng Asya, Singapore, Shanghai at Maynila. Sumulat ka tungkol sa kanilang infrastruktura at civic consciousness. Aniya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila sinusubok siya. Tumaas ang kilay ni Sophie. Singapore, naiintindihan ko. Ang Shanghai ay mayroon ding maraming masasabi. Ngunit, Pilipinas? Ngumiti siya nang walang gana. Sa kanyang isip, ang Pilipinas ay isang bansa lamang sa Timog Silangang Asya, may adobo at barong Tagalog. Ngunit tiyak na hindi ito maikukumpara sa 2 superpower na iyon. Tumawa lamang si Laurent at dahan-dahang sinabi, "Huwag kang magmadali sa pagtatapos bago ka maglakbay." Sophie, ang isang mahusay na mamamahayag ay hindi tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng pagkiling. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya, ngunit puno pa rin siya ng kumpiyansa. Nag-book siya ng tiket para sa 10 araw na itinerary, 4 na araw sa Singapore, 3 araw sa Shanghai, at ang huling 3 araw sa Maynila para lamang maging sapat ang material sa paghahambing. Noong umaga na umalis siya sa Paris, makapal ang fog. Tiningnan ni Sophie ang lungsod mula sa bintana ng eroplano, biglang nagkaroon ng kaunting pananabik sa kanyang puso. Naniniwala siyang malapit na siyang sumulat ng pinakatumpak na artikulo tungkol sa sibilisasyon ng modernong Asya. Ngunit hindi niya alam na ang biyaheng ito ay magpapaluha sa kanya at magpapabago magpakailanman sa kanyang pananaw sa 2 salitang sibilisasyon. Ang 12 oras na flight ay nagdala kay Sophie sa Singapore, ang isla na tinawag ng mundo na lungsod ng disiplina at kaayusan. Mula sa sandaling tumapak siya sa Changi Airport, siya ay namangha. Lahat ay makintab at malinis na nagbigay ng pakiramdam na para siyang pumasok sa isang dambuhalang museo ng teknolohiya. Ang bawat hakbang ay ginagabayan ng mga directional light. Ang bawat pinto ay nagbubukas ng tumpak batay sa sensor, at ang mga artipisyal na puno ay naglalabas ng malamig na halimuyak na parang isang panaginip na nakaprogram na. Ngumiti si Sophie. Eksaktong inaasahan ko. Lubos na kaayusan, bulong niya habang mabilis na nagtatala sa kanyang notebook. Singapore, ang modelo para sa modernong sibilisasyon ng lungsod. Ang unang araw ay lumipas ng may kasiyahan. Sumakay siya sa subway, pinagmamasdan ang mga pasahero na napakaayos hanggang sa punto ng katahimikan. Lahat ay may headphone, nakatingin sa telepono, walang tawanan, walang pagbati, tanging tunog ng makinarya na tumatakbo at ang malamig na hangin mula sa aircon na regular na humihinga parang tibok ng puso ng isang robot. Sa tanghali, napadpad siya sa isang malaking shopping center, isang labirint na maliwanag, malinis at organisado, ngunit nang huminto siya upang magtanong ng direksyon, isang lokal na babae ang mahinang tumuro at umalis. Hindi nagsalita ng isang salita. Siya ay nagulat.
Sa Paris, kahit abala ang mga tao, maari pa rin silang ngumiti. Dito, tila nabubuhay lamang ang lahat upang tapusin ang kanilang trabaho. Sa gabi, nag-dinner si Sophie sa isang high-rise restaurant. Mula sa bintana, tiningnan niya ang lungsod na maliwanag na parang mga bituin sa malayo. Ngunit sa gitna ng dagat ng liwanag na iyon, bigla siyang nakaramdam ng pagkaiisa. Ang mga waiter ay mabilis na gumagalaw, yumuyukod ng tumpak na parang isang ensayo. Walang eye contact, walang tanong, tanging malamig na profesionalismo. Nag-order siya ng isa pang baso ng alak, nagtatala habang nakakaramdam ng kakaibang kawalan sa kanyang puso. Sa ikalawang araw, naglakad siya sa Marina Bay at dumating sa Chinatown. Lahat ay perpekto pa rin, walang kahit isang piraso ng basura, walang tunog ng busina. Ngunit sa perpektong iyon, wala siyang naramdamang init ng tao. Minsan, nahulog niya ang kanyang maliit na wallet sa MRT station. Nang bumalik siya, nanatili ito sa upuan. Walang gumalaw. Iyon ay isang kahanga-hangang pagiging tapat. Ngunit ang nakakatawa para sa kanya ay wala ring tumawag sa kanya kahit na halata namang nakita ng lahat. Itinala niya sa kanyang diary, ito ay isang lugar kung saan sumusunod ang mga tao sa patakaran dahil takot silang magkamali, hindi dahil nagmamalasakit sila sa isa't isa. Sa ikatlong gabi, nakaupo si Sophie ng mag-isa sa isang maliit na coffee shop. Sa labas, mahina ang ulan sa lunti ang mga puno. Tiningnan niya ang tahimik na daloy ng mga tao. Lahat ay may sariling destinasyon, walang tawanan, walang usapan, isang lungsod na walang kulang, maliban sa init. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Laurent, "Huwag kang magmadali sa pagtatapos bago ka maglakbay." Mahina siyang nagbuntong hininga. Ang Singapore ay sobrang malinis, sobrang tama, ngunit sobrang lamig, parang isang magandang bahay na walang nakatira. Ipinikit ni Sophie ang kanyang notebook, tumingin sa bintana na may patak ng tubig. 4 na araw na paglalakbay, ngunit sa huli, nagpasya siyang bukas ay lilipad na siya patungong Shanghai, ang lungsod ng mga ilaw at pangarap. Hindi niya alam na pagkatapos lamang ng ilang araw, lubusan niyang maiintindihan kung ano ang malinis ngunit walang laman, mayaman ngunit nag-iisa. At upang mahanap ang tunay na sibilisasyon, kung minsan ang mga tao ay hindi nangangailangan ng pinakamataas na mga gusali, kundi isang mainit na ngiti sa gitna ng maraming tao. Maagang umaga ng ika-4 na araw, lumapag ang eroplano ni Sophie sa Shanghai, sa gitna ng makapal na fog. Lumitaw ang lungsod na ito na parang isang dambuhalang dragon na nagpapagalaw sa kanyang sarili sa gitna ng kulay abo na ulap. Mula sa bintana ng taxi, nakita niya ang matataas na gusali, ang nagniningning na ilaw na tumatama sa siksikang daloy ng mga tao, ang mga kumikinang na billboard at ang walang tigil na tunog ng busina. Ang Shanghai, tulad ng paglalarawan, ay ang pinakamalakas na tibok ng puso ng modernong Asya. Sa unang umaga, naglakad si Sophie sa kahabaan ng Nanjing Road, ang pinakaabalang kalye. Ang mga naglalakad ay siksikan na parang alon at ang mga sasakyan ay nakapila. Ang mga tindero ay sumisigaw ng malakas. Ang mga delivery boy ay nagmamadaling bumubusina. Ang tunog ng pag-uusap at tawanan ay halo-halo sa maingay na tunog ng mga paghahatid. Kailangan niyang huminto ng maraming beses dahil ang mga tao ay naglalakad sa kabilang direksyon. Walang nagbibigayan. Itinala niya sa kanyang notebook. Ang lungsod na ito ay hindi natutulog, ngunit hindi rin marunong makinig. Sa tanghalian, dumaan siya sa isang marangyang restaurant. Sinalubong siya ng waiter na may walang interes na tingin, inabot ang menu nang walang sinasabing anuman. Nang humingi siya ng mungkahi para sa isang espesyal na ulam, itinuro lamang nito ang isang linya at umalis. Nang dalhin ang pagkain, ang bill ay malakas na inilagay sa mesa na parang isang utos, bahagyang kumunot ang noo ni Sophie. Sa Singapore, ang mga tao ay malamig, ngunit magalang pa rin. Dito, ang lamig ay may halong kaunting pagmamataas. Sa hapon, naglakad siya sa kahabaan ng Huangpu River. Ang kalangitan ay maulap na parang usok. Ang halumigmig at usok ng sasakyan ay pinagsama upang lumikha ng isang puting tabing. Ang mga magkasintahan ay kumukuha ng litrato. Ang mga grupo ng kabataan ay nagtatawanan ng malakas. Isang lalaki ang naninigarilyo at basta na lang nagtapon ng upo sa tubig,
Walang sinuman ang nag-abala na sawayin ang isang bata na kumakain ng candy, binalatan ito at inihulog sa bangketa. Hinila lamang ng nanay na nakatayo sa tabi nito ang kamay ng bata. Walang paalala, tahimik na tumayo si Sophie ng matagal. Sa France, nakakita na siya ng maraming crowded na lungsod, ngunit hindi pa niya nakita ang ganitong klaseng ingay na napakawalan. Ang mga taga-Shanghai ay masisipag at tumpak magtrabaho, ngunit sa kanilang mga mata, tila may isang pader na naghihiwalay sa kanila. Bawat isa ay nabubuhay sa sarili niyang bahagi, walang nagmamalasakit sa iba. Sa gabi, inimbitahan siya sa isang press conference ng industriya ng turismo. Ang bulwagan ay marangya. Ang mga bisita ay magagara ang damit. Nang ipakilala niya ang sarili na galing sa Paris, ilang mausisa ang tumingin pabalik at may kasama pang mga ngiting aso. Isang Chinese na kasamahan ang nagsalita sa may halong Ingles. Dito hindi lang kami sibilisado, mas malakas na kami kaysa sa Europa. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagmamataas, na para bang gusto niyang patunayan ang isang bagay. Ngumiti lamang si Sophie ng magalang, ngunit may bigat sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang hotel room sa ika-20 palapag, tinitingnan ang dagat ng orange-yellow na ilaw na bumabalot sa lungsod. Lahat ay maliwanag ngunit nakakapagod sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang notebook at sumulat. Ang Singapore ay sobrang lamig. Ang Shanghai ay sobrang ingay. Ang isa ay kulang sa damdamin, ang isa ay kulang sa pakikinig. Kung ang sibilisasyon ay bilis at pera lamang, saan pupunta ang tao? Bago matulog, nagpadala si Sophie ng isang mensahe kay Laurent. Marahil wala akong makikitang bago. Pareho silang tama, ngunit parehong walang laman. Sumagot lamang si Laurent ng maikli. Magpatuloy ka lang, Sophie. Huwag mong kalimutan, kung minsan ang pinakamainit na bagay ay nasa lugar na hindi mo inaasahan. Tiningnan ni Sophie ang mensahe ng matagal. Bukas, lilipad na siya patungong Pilipinas. Ang bansang minsan niyang itinuring na isang comparison point lamang. Hindi niya alam na pagkatapos lamang ng 3 araw doon, matutuklasan niya na ang sibilisasyon ay wala sa mga batas kundi sa kung paano makitungo ang mga tao sa isa't isa. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa tanghali. Ang sikat ng araw sa Maynila ay humahagod, hindi kasing init ng inaakala niya, ngunit kasing lambot ng isang mainit na kumot na nakabalot sa kanyang mukha. Inayos ni Sophie ang kanyang sombrero, lumabas sa jet bridge, at ang unang nakita niya ay malalaking litrato na nakasabit sa pasilyo. Banawe Rice Terraces, Mayon Volcano, Barong Tagalog at mga ngiting napakatamis. Bahagya siyang huminto. Sa Shanghai, ang mga larawan ay pawang komersyal na advertisement. Sa Singapore, lahat ay napakaayos hanggang sa punto ng pagiging walang emosyon. Dito, ang mga larawan ay tila ngumingiti sa kanya. Pagdating sa immigration counter, ngumiti ang isang security officer. Mabuhay po, ma'am. Patingin po ng passport ninyo. Ang kanyang boses sa Ingles ay magaan, natural at madaling pakinggan. Nang ibigay niya ang mga dokumento, nagtanong siya, "First time po ba sa Pilipinas, ma'am?" "Opo, galing po ako sa France. Kagagaling ko lang po sa Singapore at Shanghai." Tumango siya. "Sana po maging masaya ang inyong biyahe sa Maynila. Kung kailangan niyo po ng recommendation sa masarap na pagkain, magtanong lang po sa Tourism Information Counter sa labas." Isang simpleng pangungusap, ngunit nagpatawa ito kay Sophie. Sa Singapore, walang kumausap sa kanya. Sa Shanghai, nagtanong ang mga tao para magyabang. Dito, nagtanong siya para tumulong. Ang proseso ay napakabilis na siya ay nagulat. Paglabas ng baggage claim area, tumingin siya sa paligid. Ang mga signage ay nasa 3 wika, Filipino, Ingles at Chinese malinaw at madaling maintindihan. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-book ng ride-hailing service. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, isang puting kotse ang huminto sa kanyang harapan. Ang driver, isang lalaki sa katamtamang edad, payat, nakasalamin, ay ngumiti ng magiliw. "Ma'am Sophie po ba? Ako po si Manny, ang driver ninyo." Ang kanyang boses ay simple ngunit madaling pakinggan. Sa kotse, nagsimulang makipag-usap si Manny sa simpleng Ingles. "First time niyo po ba sa Maynila?" "Oo, nandito ako para magsulat ng artikulo." "Ah, journalist po pala. Marami po ditong magagandang lugar. Kung gusto niyo po ng Filipino food,
Ituturo ko po sa inyo ang pinakamasarap. Ngumiti siya ng magiliw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagmamalaki. Ang kotse ay tahimik na umandar sa kalsada na binabalutan ng sikat ng araw. Tumingin si Sophie sa labas ng bintana. Ang mga motorsiklo ay nakapila, ngunit lahat ay nagpapanatili ng distansya. Walang sigawan, walang siksikan. Ang mga tindera ay nakasuot ng sombrero, ang mga luntiang puno, ang maliliit na karatula sa gilid ng kalsada. Walang glamour ng Shanghai at hindi rin malamig tulad ng Singapore. Lahat ay tila tama, ngunit buhay. Itinigil ni Manny ang kotse sa harap ng isang maliit na hotel sa gitna ng Makati. Pagpasok sa lobby, agad siyang sinalubong ni Sophie ng isang malaking ngiti. "Mabuhay, Ma'am Sophie. Welcome po sa Pilipinas." Ang boses ng receptionist ay malinaw. Ang babae, na nagngangalang Lani, mga 27 taong gulang, ay nagsasalita ng matatas na Ingles at nagtanong na parang isang matagal ng kaibigan. 3 days po kayo dito, ma'am? May mga mayre-rekomenda akong lugar na hindi gaanong alam ng mga turista. Halimbawa, ang Ayala Triangle sa umaga o kaya ang Quiapo Market. Tumawa si Sophie at nagpasalamat sa kanya. Sa Shanghai, inire-rekomenda lang nila ang mga shopping center. Bahagyang yumuko si Lani. Dito, gusto naming ipakita ang mga lugar na talagang pinupuntahan ng mga Pilipino. Nang dalhin ng tauhan ang kanyang bagahe sa kanyang silid, pabulong pa itong sinabi, "Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ako. Lahat po kami dito, handang tumulong." Ang pangungusap na iyon ay nagpainit sa puso ni Sophie na para bang may nagsindi ng isang maliit na kandila. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at tahimik na nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Sa ibaba, ang Maynila ay nakalatag ng tahimik. Ang mga kalsada ay malinis. Ang mga linya ng puno ay sinasalitan ng mga gusali. Ang daloy ng mga tao ay mapayapa. Isang napakakakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanyang puso. Ang kaayusan ay hindi nagmumula sa takot, kundi sa self-discipline. Umupo siya sa mesa, binuksan ang kanyang notebook at isinulat ang unang linya tungkol sa Pilipinas. Dito, hindi nakikipag-unahan ang mga tao sa oras. Nabubuhay sila kasama ang isa't isa. Si Sophie ay bahagyang ngumiti. 3 araw dito, inakala niya na sapat na ito upang tapusin ang ilang tala. Ngunit hindi niya alam na pagkatapos lamang ng isang gabi, ang kanyang rasyonal na puso ay magsisimulang matunaw. Sa unang gabi sa Maynila, nakatayo si Sophie sa tabi ng bintana, tinitingnan ang kalye. Ang dilaw na ilaw ay nakakalat sa mga puno. Ang tunog ng mga sasakyan ay hinaluan ng pamilyar na tunog ng mga vendor. Ang lungsod ay hindi pa rin niya kilala, ngunit sa kanyang puso may bumangon na pakiramdam ng kapayapaan. Naalala niya ang sinabi ni Lani, ang receptionist. "Kung gusto niyo po ng tunay na Filipino food, maglakad lang po kayo hanggang dulo ng kalsada. May isang maliit na tindahan doon na masarap, madalas puntahan ng mga lokal." Nagdesisyon si Sophie na lumabas. Ang kalye sa gabi ay may amoy ng mga bulaklak, bawat simoy ng hangin ay nagdadala ng mainit na amoy ng lupa at usok ng lutuan. Ang lungsod na ito ay hindi masyadong maingay at hindi rin masyadong tahimik. Ito ay buhay sa sarili nitong paraan. Ang mga taong dumadaan ay mahinang ngumiti, lahat ay kalmado at palakaibigan. Ang kainan na inirekomenda ni Lani ay nasa isang maliit na eskinita na may ilang palayok ng makulay na kulay rosas na bougainvillea na nakasabit sa harap. Ang batang waitress ay ngumiti bilang pagbati. "Hello po ma'am, gusto niyo po ba ng English menu?" Bahagyang nagulat si Sophie at tumango. Nagbigay ang dalaga ng isang malinis na menu na may sulat kamay na letra na sinasalitan ng mga larawan ng mga pagkain. Ang kanyang boses ay malambing. "Kung gusto niyo pong tikman ang Filipino food, recommender ko po ang inihaw na baboy." Ang pagsasabi ng natural na iyon ay nagpainit sa damdamin ni Sophie. Nang dalhin ang pagkain, ang amoy ng inihaw na baboy na may usok ng uling ay nakakaakit. Tiningnan niya ang kulay rosas na karne, luntiang gulay at ang ginintuang dipping sauce. Sumubo siya ng isang kagat. Ang lasa ay kumalat sa kanyang bibig. Maalat, matamis, maasim, balanse simple, ngunit hindi malilimutan. Naisip niya, sa Singapore,
Ang pagkain ay inihanda ng maselan ngunit malamig. Sa Shanghai, ang bawat ulam ay mayaman sa lasa ngunit tuyo. Dito, ang bawat ulam ay parang may kaluluwa. Tumingin sa paligid ng restaurant, nakita ni Sophie ang ilang pamilyang Filipino na kumakain. Nag-uusap sila ng mahina, paminsan-minsan ay tumatawa. Ang mga mata ng lahat ay magiliw, walang sigawan, walang pagmamadali. Sa Shanghai, mabilis kumain ang mga tao para umalis. Dito, nauupo ang mga tao upang mag-usap ng may katapatan. Nang magbayad, ibinigay niya ang kanyang card sa cashier. Ngumiti ito. Pwede po kayong magkaroon ng tax refund, ma'am. Huwag niyo pong kalimutang itago ang resibo ninyo. Ang pangungusap na iyon ay nagpakilos kay Sophie. Sa maraming lugar na napuntahan niya, kadalasan ay tinitingnan ng mga tao ang mga turista bilang pagkakataon para kumita. Dito, gusto lang niyang maging mas kapaki-pakinabang ang kanyang biyahe. Sinubukan ni Sophie na magbigay ng tip. Umiling ito. Wala po kaming kaugalian na tumanggap ng tip, ma'am. Masaya na po kami kung babalik kayo sa susunod. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpaalangan kay Sophie. Sanay siya sa mga lugar kung saan laging naghihintay ng tip ang mga waiter, ngunit dito gusto lamang nilang maglingkod ng buong puso. Paglabas ng kainan, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa hotel. Maliwanag pa rin ang mga kalsada, ang mga motorsiklo ay dahan-dahang dumadaan. Bukas pa rin ang ilang tindahan, ang mahinang musika ay nagmumula sa coffee shop sa gilid ng kalsada. Huminto siya sa harap ng isang convenience store upang bumili ng tubig. Nang magbayad siya, nagtanong ang lalaking clerk, "Kukunin niyo po ba ang plastic bag, ma'am?" "Dito po, may bayad ang bawat plastic bag para bawasan ang plastic waste." Ang pangungusap na iyon ay nagpangiti kay Sophie. Isang maliit na aksyon, ngunit nagpapakita ng malaking consciousness. Nang bumalik siya sa kanyang silid, umupo siya sa mesa, binuksan ang notebook at sumulat. Sa unang gabi sa Pilipinas, nakakita ako ng maraming estranghero, ngunit lahat ay nagparamdam sa akin na ako ay tinatanggap. Dito, ang sibilisasyon ay hindi nagmumula sa mga signage, kundi sa kung paano makitungo ang mga tao sa isa't isa. Ibinaba niya ang kanyang ballpen, tumingin sa bintana. Maliwanag pa rin ang lungsod ngunit hindi nakakasilaw. Ang Maynila ay parang isang mabait na kaibigan, tahimik ngunit mainit. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon ng paglalakbay sa buong mundo, nakaramdam si Sophie ng tunay na pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, mahimbing siyang natulog. Na para bang natagpuan niya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang kapayapaan sa puso ng tao. Kinabukasan, ang sikat ng umaga ay sumilip sa manipis na kurtina. Ang tunog ng mga ibon sa bubong ang gumising kay Sophie. Hinila niya ang kurtina, huminga ng malalim. Ang langit ng Maynila ay asul at walang ulap. Ang tanawin sa labas ay nagpaalala sa kanya ng Paris sa mga unang araw ng tagsibol. Kung kailan malamig pa ang hangin, ngunit mainit na ang puso ng mga tao, bumaba siya sa lobby at nakita si Lani. Ngumiti ang receptionist, inabot kay Sophie ang isang maliit na mapa. "Saan po kayo pupunta ngayong umaga, ma'am?" "Pupunta ako sa Pambansang Museo at pagkatapos ay sa Fort Santiago." Tumango si Lani. "Dapat po kayong sumakay sa LRT. Maginhawa po, mga 10 minuto lang." Bahagyang nagulat si Sophie. Isang bansa na akala ko ay mabagal ang pag-unlad. Ngayon ay mayroon ng ganito kamodernong sistema ng tren? Maingat na ipinaliwanag ni Lani ang mga ruta. Pagkatapos ay ngumiti ng magiliw. "Kung gusto niyo po, ituturo ko po sa inyo ang masarap na almusal sa daan." Nagpasalamat si Sophie. Nakaramdam siya ng kakaibang kaginhawaan sa kanyang puso. Nang umandar ang tren, umupo si Sophie sa tabi ng bintana. Lahat ay malinis at tahimik. Ang mga kabataan ay nag-uusap ng mahina, walang siksikan, walang umuupo sa priority seats kahit na may bakante. Nang sumakay ang isang matandang lalaki, isang binata sa malapit ay agad na tumayo upang magbigay ng upuan nang walang nagpapaalala. Nakita niya ang eksena, biglang naalala niya na sa Shanghai, sa tuwing humihinto ang tren, nagtutulakan ng mga tao na parang alon. Dito, lahat ay nangyayari ng natural, walang ingay, walang slogan. Paglabas ng istasyon, tumingala siya, tinitingnan ang Pambansang Museo na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ang puting gusali,
ay nasa gitna ng luntiang halamanan. Ang mga matatandang puno ay nagbibigay ng lilim sa mga daanan. Ang mga turista at mag-aaral ay naglalakad ng maayos. Isang grupo ng maliliit na mag-aaral na nakasuot ng blue and white uniform ay nagtatawanan, may hawak na mga bandilang Filipino. Ang tanawin na iyon ay nagpakilos kay Sophie. Pagkatapos ng tour, huminto siya sa isang maliit na tindahan malapit sa gate uminom ng kapeng barako. Ang kape ay malakas, mabango, may kaunting tamis, may kaunting pait, isang lasa na hindi mahahanap sa ibang lugar. Sa tanghali, nagpatuloy siya sa Fort Santiago, ang makasaysayang pader na lungsod. Sa labas ay mga puno na nagbibigay ng lilim, sa loob ay isang tahimik na espasyo. Sa information counter, sinalubong siya ng isang lalaki sa katamtamang edad na may magiliw na ngiti. "Hello po ma'am. May English tour po tayo mamaya, free po. Gusto niyo po bang sumali?" Tumango si Sophie. At iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si Andre Reyes. Si Andre ay isang Filipino guide na nanirahan sa France nang halos 20 taon bago bumalik sa kanyang bayan. Ang kanyang boses ay malalim at malambing na parang hangin. Nang magkuwento siya tungkol sa kasaysayan, tungkol sa mga pagkawala sa digmaan, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit nagniningning. Nakikinig si Sophie sa bawat salita na bumabagsak sa kanyang puso na parang mga patak ng tubig na unti-unting lumulubog. Pagkatapos ng tour, umupo silang dalawa sa halamanan. Nagtanong si Sophie sa French, "Tumira po kayo sa Paris, hindi po ba? Bakit po kayo bumalik dito?" Ngumiti si Andre. "Bumalik ako para ikuwento ang kwento ng aking bansa. Saan man may taong marunong makinig, nandoon ang pag-asa." Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Sophie. Naalala niya ang sarili niyang mga artikulo, ang mga puna na kung minsan ay masyadong mahigpit. Natanto niya na matagal na siyang nagsusulat upang humatol at hindi kailanman nagsulat upang umunawa. Pauwi na, naglakad siya sa isang parke. Ang mga puno ay sumasayaw, ang mga bata ay naglalaro, ilang matatanda ay nag-eehersisyo, nagtatawanan ng masigla. Bigla siyang nakaintindi. Dito, nabubuhay ang mga tao kasama ang isa't isa ng may paggalang at kabutihan. Ang sibilisasyon ay hindi ang matataas na gusali o ang nagniningning na mga karatula, kundi ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa isa't isa ng may mainit na tingin. Nang hapong iyon, bumalik si Sophie sa hotel, binuksan ang kanyang notebook at sumulat. "Sa Pilipinas, hindi ko lang natagpuan ang kaayusan, kundi natagpuan ko rin ang puso ng kaayusan na iyon. Iyon ay ang pakikipagkapwa-tao." Huminto siya. Tumingin sa bintana kung saan nagtatapos ang sunset sa lungsod. Isang mahinang simoy ng hangin ang humihip, nagdadala ng amoy ng kape, usok ng lutuan, at ang tawanan ng Maynila. Ang lungsod na ito ay may isang bagay na hindi niya maiwasang tingnan. Sa sumunod na hapon, nagdesisyon si Sophie na maglakad sa paligid ng sentro ng lungsod. Ang araw ng Maynila ay dahan-dahang lumulubog. Ang ginintuang liwanag ay kumalat sa matataas na gusali at aspaltadong bangketa. Ang lungsod ay nagniningning, ngunit kalmado pa rin. Naglakad siya sa kahabaan ng isang kalye na may lilim ng puno at matingkad na bulaklak sa magkabilang gilid. Ang tunog ng musika mula sa mga coffee shop ay hinaluan ng tawanan ng mga naglalakad na lumilikha ng isang masigla, ngunit komportableng kapaligiran. Nagulat si Sophie na ang lugar na ito ay crowded ngunit hindi magulo. Ang daloy ng mga tao ay dahan-dahang gumagalaw, may kaayusan, lahat ay masaya, lahat ay tila enjoy ang magaan na hapon. Huminto siya sa gitna ng kalye, nag-aalangan na tinitingnan ng mapa dahil hindi niya alam kung saan lilikuan. Nakita ito ng isang binata at lumapit, ang kanyang boses sa natural na Ingles. "Kailangan niyo po ba ng tulong, ma'am? Saan po kayo papunta?" Ngumiti si Sophie. "Naghahanap ako ng coffee shop na may view ng Manila Bay." Tumawa ang binata ng magiliw. Sumama po kayo sa akin. Madalas po akong mag-aral doon." Nagpakilala siya na si Miguel, isang senior student mula sa isang universidad sa malapit. Habang naglalakad, nagkuwento si Miguel sa kanya tungkol sa mga volunteer work niya tuwing weekend kasama ang mga kaibigan na nangongolekta ng basura sa gilid ng community road. Ang kanyang boses ay inosente. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang sikat ng hapon,
Nagtanong si Sophie, bakit niyo po ginagawa ang trabahong iyon nang walang pumipilit sa inyo? Ngumiti si Miguel. Dahil gusto po naming maging mas malinis ang aming lungsod. Kahit walang nagpapaalala, kailangan pa rin naming gawin. Ang sagot na iyon ay nagparamdam sa kanyang puso na lumambot sa maraming lugar na napuntahan niya. Sumusunod ang mga tao sa batas dahil takot silang maparusahan. Dito, ginagawa nila dahil alam nilang tama. Pagdating sa coffee shop, tinulungan siya ni Miguel na mag-order ng iced coffee habang si Miguel ay uminom lamang ng tubig. Mula sa balkoni, tiningnan ni Sophie ang mga taong naglalakad, narinig ang malambing na musika, nakita ang mga matatanda na magkahawak kamay na dahan-dahang naglalakad. Isang batang lungsod, ngunit pinananatili pa rin ang pagiging kalmado. Nang umalis sila sa coffee shop, pinayuhan siya ni Miguel, "Ma'am, dapat po kayong pumunta sa Quiapo Market. Masaya po doon, makikita niyo po ang tunay na taga Maynila." Nagpasalamat si Sophie at sinunod ang payo. Ang night market ay nagniningning sa mga ilaw, amoy ng ihaw-ihaw, tawanan at ang tunog ng pag-iimbita ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Isang babae sa katamtamang edad ang nakatayo sa likod ng kakanin stall, tumawag, "Ate, pasok po kayo. Tikman niyo po. Masarap po ito." Ang kanyang boses ay mainit, may halong biro. Lumapit si Sophie. Pinutol niya ang isang maliit na piraso, ibinigay kay Sophie upang tikman. "Tikman niyo po kung gusto niyo. Kung masarap, bili na po kayo." Tumawa si Sophie, tinikman at tumango. Masarap. Ngumiti ang babae, ang kanyang mga mata ay magiliw. "Ako, si Aling Osang. Dito na ako nagtitinda ng 20 taon. Masaya ako kapag masarap ang kain ng mga customer." Nang bumili si Sophie ng ilang piraso, maingat na inilagay ni Aling Osang ang isa pang maliit na piraso sa bag. "Kainin niyo pa po, libre po iyan. Parang welcome gift." Naantig si Sophie hanggang sa punto na hindi siya makapagsalita. Sa Shanghai, marahil sisingilin siya ng dagdag. Dito, nagbibigay ang mga tao ng libre dahil gusto lang nilang pasayahin ang iba. Pag-alis sa palengke, naglakad siya sa isang maliit na kalye at huminto sa isang buko stall. Ang batang nagtitinda ay mga 3 taong gulang, payat, at may nagniningning na mga mata. Nagbayad si Sophie at nagmamadaling umalis dahil may tawag siya. Nang makabalik siya sa hotel, doon niya lang natanto na naiwan niya ang kanyang telepono sa buko stall. Bumalik siya, kinakabahan. Nakatayo pa rin ang bata, masaya nang makita siya. "Ate, phone niyo po ito, iningatan ko po." Natulala si Sophie. Umupo siya at tumingin sa bata ng may pag-aalaga. "Salamat, Hija." Sa maraming lugar, nawalan na siya ng gamit dahil sa isang minuto ng pagpapabaya. Ngumiti ng inosente ang bata. "Hindi po namin kukunin yan, ate. Ang hindi po atin, hindi natin dapat kunin." Pauwi na, patuloy na iniisip ni Sophie ang pangungusap na iyon. Sa kanyang notebook ng gabing iyon, isinulat niya, "Sa Pilipinas, nakakita ako ng pinakapangkaraniwang mga tao, ngunit sila ang nagpakita sa akin ng pinakamalalim na sibilisasyon. Hindi kailangan ng mga signage, hindi kailangan ng mga slogan, kailangan lang ng katapatan at tapat na puso." Ibinaba niya ang kanyang ballpen, tumingin sa bintana. Sa labas, ang Maynila ay nagniningning ng mahina at mainit, tulad ng mga tao rito. Kinabukasan, bago mag-umaga, gising na si Sophie. Sa labas, ang Maynila ay natatakpan pa ng fog. Ang tunog ng mga ibon sa mga puno, ang tunog ng walis tingting ng street sweeper sa kalye. Naalala niya ang sinabi ni Miguel kahapon, "Gusto niyo po bang maintindihan ang tunay na taga Maynila? Sumama po kayo sa amin isang umaga. Naglilinis po kami sa parke. Hindi po ito malaking bagay, pero makakakita po kayo ng kaibahan." Nag-isip sandali si Sophie at tumango. Gusto niyang sumubok hindi para sa artikulo, kundi dahil gusto niyang umunawa. Bandang 8:00, sinundo siya ni Miguel sa isang lumang bisikleta. Umupo siya sa likod, mahigpit na hawak ang kanyang bag. Habang naglalakad, pinagmamasdan ang lungsod na dahan-dahang nagigising. Ang mga coffee shop ay bukas na, ang amoy ng inihaw na kape ay kumalat sa lahat ng dako. Ang mga vendor ay naghanda na ng kanilang mga taho at pandesal. Ang mga matatanda ay nag-ihersisyo sa parke. Iba ang kapaligiran, hindi stressful, hindi nagmamadali. Lahat ay ginagawa ang kanilang trabaho, ngunit nagbibigay pa rin ng palakaibigang tingin sa isa't isa. Pagdating sa parke, nagulat si Sophie. Ang lugar ay luntian,
Ang tubig sa kalapit na fountain ay sumasalamin sa kalangitan. Sa magkabilang gilid ay malalaking walkway, may lilim ng mga puno. Huminto si Miguel, itinuro ang grupo ng mga kaibigan na nagtatawanan. Grupo po namin iyan. Tuwing weekend, hinahati po namin ang parke. Kung sino po ang available, pupunta. Walang pumipilit at walang bayad. Tumingin sa paligid si Sophie. Nakita ang isang grupo ng mga 10 tao, may mga mag-aaral, college students at kahit ilang matatanda. Lahat ay may hawak na garbage bag at gloves, naglilinis habang nag-uusap at nagtatawanan. Isang mas bata kaysa kay Miguel ang yumuko upang pulutin ang isang maliit na piraso ng papel at inilagay sa bag. Ginagawa niya ito habang mahinang kumakanta. Binigyan din siya ng gloves. Ngumiti si Miguel. Konting pulot lang po, ma'am. Hindi kailangan ng marami. Ang mahalaga, masaya tayo. Maingat na yumuko si Sophie, pumulot ng bawat plastic bottle, bawat maliit na piraso ng nylon. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Isang matandang babae ang dumaan, ngumiti at nagsabi, "Salamat po sa inyo, mga bata. Dahil sa inyo, mas malinis ang parke." Tumingala si Sophie at sumagot sa Tagalog ng may pag-aalinlangan, "Walang anuman po." Ngumiti ang matandang babae, tumango at nagpatuloy sa paglalakad. Ang eksena na iyon ay nagpakilos sa kanya. Sa Singapore, nakita niya ang mga tao na naglilinis gamit ang mga makina, walang nagsasalita sa isa't isa. Sa Shanghai, malinis ang mga kalsada, ngunit ang basurang kakatapos lamang pulutin ay may nagtatapon na ulit. Dito, ang mga tao ay kusang naglilinis ng lugar kung saan sila nakatira, hindi kailangan ng mga slogan, hindi kailangan ng pangangasiwa. Nang mataas na ang sikat ng araw, nagpahinga ang lahat sa lilim ng puno. Inabutan siya ni Miguel ng tubig, masaya ang boses. "Ano po sa tingin niyo, ma'am? Wala po kaming patakaran, gusto lang po naming gumanda ang aming lungsod." Uminom ng tubig si Sophie, tumingin sa paligid, pagkatapos ay mahinang nagsalita. "Alam mo ba, sa Europa, maraming pinag-uusapan tungkol sa civic consciousness, pero dito, mas nararamdaman ko ito. Hindi ito responsibilidad, kundi malasakit." Ngumiti si Miguel. "Opo, siguro. Iniisip lang po namin, kung bawat isa ay pupulot ng konti, mas magiging malinis ang lugar namin." Tiningnan ni Sophie ang tubig na nagniningning. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang puso. Bigla niyang naalala ang kanyang ama, na nagturo sa kanya na ang sibilisasyon ay kapag alam mong ingatan ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Ngayon, sa hindi pamilyar na bansang ito, narinig niya ulit ang aral na iyon. Ngunit mula sa mga bata, simple at mapagpakumbaba. Nang maghanda na ang lahat na umalis, tumakbo ang batang si Berting at may dalang ilang buko juice. "Ate, regalo ko po sa inyo. Salamat po sa paglilinis ninyo sa lugar na ito." Tiningnan ni Sophie ang bata. Ang kanyang ngiti ay malinaw, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Bigla siyang nakaramdam ng hapdi sa kanyang ilong. Nang tanghali, nang bumalik siya sa hotel, umupo siya sa tabi ng bintana, binuksan ang notebook at sumulat. May mga lungsod na nagpapahanga sa atin dahil sa kanilang kagandahan. May mga lugar na hinahangaan natin dahil sa kanilang mga batas. Ngunit sa Pilipinas lamang, nararamdaman ko ang kabutihan na kumakalat na parang hininga. Ang tunay na sibilisasyon ay nasa puso ng tao. Ipinikit niya ang kanyang notebook, tumingin sa labas. Ang daloy ng mga tao ay gumagalaw pa rin, ang mga sasakyan ay abala pa rin. Ngunit para sa kanya, ang Maynila ay hindi na isang destinasyon ng turista, kundi isang lugar na nagparamdam sa kanya na gusto niyang magpabagal upang mas magmahal. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang araw na puno ng emosyon, nagdesisyon si Sophie na pumunta sa isang high-rise observation deck upang tingnan ang lungsod mula sa itaas. Tumawa si Lani, "Pumunta po kayo bandang alas 7. Doon po nagsisimulang magliwanag ang lungsod." Tumango si Sophie, nakaramdam ng pananabik na parang isang bata. Tumawag siya ng kotse at pagkatapos lamang ng ilang minuto, nasa paanan na siya ng matayog na gusali na maliwanag sa gitna ng Maynila. Ang kalangitan sa gabi ay malinaw. Ang mga ilaw ng kalye ay parang maliliit na bituin. Nang pumasok siya sa elevator, sinalubong siya ng isang batang tauhan na may palakaibigang ngiti. "Mag-isa po kayo, ma'am? Pwede ko po kayong kunan ng ilang litrato sa observation deck kung gusto nyo."
Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabigla kay Sophie. Sa ibang mga lungsod, kadalasan ay nagpapanatili ng distansya ang mga tao sa mga turista. Dito, ang isang alok na tumulong ay sinabi ng natural na parang hininga. Ngumiti siya at sumagot, "Salamat, baka hihingi ako ng pabor sa iyo." Nagbukas ang elevator. Ang pinakamataas na palapag ay sinalubong siya ng isang mahinang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng gabi. Ang Maynila mula sa itaas ay lumitaw na parang isang tapiserya ng liwanag. Ang mga kalsada ay umuukit ng malambot, sumasalamin sa mga piraso ng liwanag ng lungsod. Ang mga tulay ay nakakurbang parang sash na yumayakap sa tahimik na daloy ng mga sasakyan. Matagal na nakatayo si Sophie. Mula rito, malinaw niyang nakikita ang kakaibang paghahalo ng modernidad at kapayapaan. Sa gitna ng matataas na gusali, may mga luntiang lugar pa rin na pumapagitna. Sa gitna ng abalang mga kalsada, may pamilyar na tawanan pa rin na nagmumula sa maliliit na coffee shop na hindi kalayuan. Ang mga dilaw na ilaw ay tumatama sa mga parke, kung saan ang mga magkasintahan ay nag-uusap. Ang mga manggagawa ay nagpapahinga pagkatapos ng isang araw na trabaho. Ang bawat ilaw ay parang isang sarili nitong kwento, mainit at totoo. Lumapit ang batang tauhan at mahinang nagtanong, "Maganda po ba ang lungsod, ma'am?" Mahinang tumango si Sophie. Ang kanyang boses ay naging malalim. "Maganda, ngunit hindi lamang dahil sa mga ilaw. Dito, nakikita ko rin ang hininga ng tao." Ngumiti ang tauhan. "Siguro nararamdaman niyo po ang ipinagmamalaki namin. Ang lungsod na ito ay laging nabubuhay sa malasakit ng tao." Sabay silang tumayo, nang tahimik sa loob ng ilang minuto. Sa ibaba, ang daloy ng sasakyan ay gumagalaw pa rin. Ang mga kalsada ay maliwanag pa rin. Binuksan ni Sophie ang kanyang notebook at sumulat ng ilang linya sa maingat na sulat kamay. Ang lungsod na ito ay hindi lamang maayos, kundi mayroon ding sarili nitong tibok. Isang tibok na hindi nagmumula sa makina o mga batas, kundi sa puso ng milyon-milyong tao. Ang hangin ay mahinang umiihip, nagdadala ng amoy ng damo, usok at kahit ng kaunting amoy ng kape mula sa malalayong kalye. Ipinikit ni Sophie ang kanyang mga mata, narinig ang mahinang musika mula sa isang maliit na speaker. Pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata, tumingin sa malayo, sa kung saan sa kabilang panig ng bay, ang bawat bintana ay nagliliwanag na parang maliliit na kandila sa gabi. Nang umalis, huminto siya sa harap ng elevator, lumingon ulit. Ang Maynila sa kanyang mga mata ay hindi na isang destinasyon ng turista, kundi isang kaibigan na malakas, optimistic at puno ng init. Pauwi na, dahan-dahang dumaan ang kotse sa mga kalye na may lilim ng ilaw. Ang mga vendor ay nagliligpit. Ang ilang grupo ng mga kaibigan ay nag-uusap pa rin. Isang batang babae ang nagbibisikleta, dala ang kanyang kapatid sa likod. Ang tawanan ng dalawang magkapatid ay umalingaw-ngaw sa gabi, na parang isang kanta. Tumingin si Sophie sa bintana at mahinang bumulong. Marahil ang sibilisasyon ay wala sa kung gaano kalinis ang lungsod, kundi sa kung paano makitungo ang mga tao rito sa isa't isa. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang silid, binuksan ang bintana, tiningnan ang daloy ng sasakyan na maliwanag pa rin. Ang Maynila ay hindi natutulog, ngunit pinananatili pa rin ang sarili nitong kapayapaan. Mahina siyang nagsalita sa French. Ang kanyang boses ay malambing na parang hangin. "Salamat Maynila, dahil pinaniwala mo akong mayroon pa ring mga bagay na napakaganda sa mundong ito." Kinabukasan, ang sikat ng araw sa umaga ay sumilip sa bintana, malambing na parang isang paalam. Ito ang huling araw ni Sophie sa Pilipinas. Maaga siyang gumising, nag-ayos ng kanyang bagahe, at nagdesisyon na maglakad sa kahabaan ng kalye malapit sa hotel bago pumunta sa airport. Ang hangin sa umaga ay napakalinis. Ang tunog ng mga motorsiklo ay umuugong, ang mga taho at pandesal ay dumadaan. Ang mga bata ay nagtatawagan papunta sa paaralan. Ang Maynila ay nagigising sa pamilyar na tunog, hindi maingay, ngunit mainit. Dahan-dahang naglakad si Sophie, sinusubukang tandaan ang bawat sulok ng kalye, bawat mukha. Huminto siya sa harap ng isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada, nag-order ng iced coffee, pagkatapos ay umupo, tinitingnan ang daloy ng mga tao. Sa bangketa,
Isang matandang lalaki ang naglalakad kasama ang kanyang apo papunta sa paaralan. Dalawang batang ina ang nakatayo, nag-uusap habang maingat na hawak ang kanilang mga sasakyan. Lahat ay abala ngunit may oras pa rin upang magbatian, ngumiti sa mga estranghero. Biglang naisip ni Sophie na marahil ito ang dahilan kung bakit niya mahal ang lugar na ito. Ang pagmamadali, ngunit hindi malamig. Nang tumayo siya upang magbayad, bigla siyang nakarinig ng busina ng ambulansya mula sa malayo. Ang tunog ay tumagal, umalingaw-ngaw sa bawat gusali. Dati, sa Paris o Shanghai, nakita niya ang mga ambulansya na nahihirapang dumaan sa siksikang daloy ng sasakyan. Ngunit ngayon, sa kalye sa kanyang harapan, isang bagay ang nagpabigla sa kanya. Ang lahat ng sasakyan na gumagalaw ay biglang bumagal. Ang mga motorsiklo at kotse ay sabay-sabay na tumabi sa gilid, nagbigay ng isang daanan sa gitna ng kalsada. Walang tunog ng busina, walang sumisigaw. Ito ay isang natural na pag-apruba. Ang ambulansya ay mabilis na dumaan, ang pulang ilaw ay humahagod sa kalsada. Sa sandaling iyon, nakita ni Sophie ang mga mukha ng mga driver, sila ay kalmado, seryoso at may tingin ng empatiya. Siya ay natulala, ang kanyang puso ay tila bumigat. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na upang maintindihan niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa loob ng mga dekada ng pagiging mamamahayag. Dito, ang kabutihan ay hindi kailangang ipahayag, ang sibilisasyon ay hindi kailangan ng mga slogan. Lumitaw ito ng natural na parang hininga, parang isang reflex ng puso. Nang mawala ang ambulansya, ang daloy ng sasakyan ay nagpatuloy ng maayos na parang dati. Ang mga tindera ay muling nag-imbita ng mga customer, ang mga bata ay muling nagtawanan. Ang lahat ay bumalik sa normal na ritmo ng buhay na parang walang espesyal na nangyari. Ngunit para kay Sophie, iyon ay isang sandali na mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Lumingon siya at nagtanong sa lalaking nasa katabing mesa. "Dito po, kusang ginagawa po ng lahat iyan?" Ngumiti siya. Ang kanyang boses ay magiliw. "Normal lang po yan, ma'am. Kapag may nangangailangan ng tulong, lahat ay gustong magbigay ng konting tulong. Sa lungsod na ito, hindi po namin nakakalimutan na bawat isa sa amin ay mangangailangan ng tulong ng iba balang araw." Ang pangungusap na iyon ay nagpakita ng hapdi sa ilong ni Sophie. Tahimik siyang yumuko at nagpasalamat. Pauwi na sa hotel, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang mga pangkaraniwang mukha. Ang manggagawa na nakasuot ng safety helmet, ang tindera, ang student na nagmamadaling pumasok sa klase. Lahat ay abala, lahat ay may sariling kwento, ngunit lahat ay nabubuhay ng may iisang malasakit. Pagbalik sa kanyang silid, umupo siya sa tabi ng bintana, binuksan ang kanyang notebook at isinulat ang huling mga linya. "Sa lugar na ito, nakakita ako ng himala, hindi ang matataas na gusali o malinis na kalsada, kundi ang paraan ng pagbibigayan ng mga tao sa isa't isa, ang pagbibigay ng ngiti. Ang Pilipinas ay hindi lamang umuunlad, kundi mabuti rin, at iyon ang nagpapalaki sa bansang ito." Tumingala siya, tiningnan ang sikat ng araw na ginintuan ng Maynila. Ang lugar na sa simula ay tinuring niya lamang na isang comparison point ay naging bahagi na ng kanyang puso. Nang umagang iyon, sinalubong siya ng Maynila sa pamamagitan ng sikat ng araw na malambing na parang seda. Inilapag niya ang kanyang suitcase sa lobby ng hotel, tiningnan ang pamilyar na kisame, ang lugar na dinadaanan niya bawat umaga nitong nakaraang ilang araw. Bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan na mahirap ipaliwanag. Si Lani, ang batang receptionist, ay tumakbo upang magpaalam. "Pabalik na po kayo sa France, ma'am? Anong oras po ang flight niyo?" Ngumiti si Sophie, ang kanyang boses ay nagbabasag. "Tanghali. Mamimiss ko po ang lugar na ito." Yumuko si Lani upang magpaalam at inabot sa kanya ang isang maliit na bag. "Regalo po namin sa inyo. Konting kapeng barako lang po, pero iyan po ang paborito ko." Kinuha ito ni Sophie, hinawakan ang kamay ng dalaga, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat sa inyong lahat dito dahil pinaramdam niyo sa akin na ako ay umuwi." Dahan-dahang umandar ang taxi palabas ng hotel. Ang lungsod ay basa pa ng hamog sa umaga. Ang mga luntiang puno sa gilid ng kalsada, ang maliliit na coffee shop ay nagbubukas. Ang tunog ng mga vendor, ang malutong na tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa umaga,
tumingin si Sophie sa bintana. Ang bawat tanawin ay dumadaan at ang bawat imahe ay nagpapaalala ng isang alaala. Ang parke kung saan tumawa si Miguel sa ilalim ng araw, ang sulok ng palengke kung saan binigyan siya ni Aling Osang ng dagdag na kakanin, ang maliit na tindahan kung saan ibinalik ni Berting ang nakalimutang telepono, at ang magiliw na tingin ng lalaki na nagsabi, "Bawat isa sa atin ay mangangailangan ng tulong ng iba balang araw." Lahat ay dumaloy sa kanyang isip na parang isang slow-motion film. Biglang natanto ni Sophie na ang ilang araw na iyon ay nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Ang taxi driver, isang matandang lalaki, ay nagmamaneho habang nag-uusap sa dahan-dahang boses. "Ano po sa tingin niyo sa Maynila, ma'am?" Ngumiti si Sophie. "Mas maganda po kaysa sa inaakala ko." "Hindi lang po maganda, kundi napakabuti rin," tumango siya. "Mas mahirap po kaming mga Pilipino kaysa sa maraming bansa, pero may iba kaming kayamanan ang malasakit." Ang pangungusap na iyon ay nagpayuko kay Sophie. Tama, ang isang lungsod ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang mga tao rito ang nagpapaspecial dito. Nang dumaan ang kotse sa isang tulay, nakita niya ang bay na umuukit, ang tubig ay sumasalamin sa liwanag na parang isang pilak na laso. Nagtaka siya, mayroon pa bang ibang lugar na magpapagaan sa kanyang pakiramdam ng ganito? Malapit sa airport, binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang kanyang notebook. Ang mga pahina ay puno na ng mga sulat. Binuklat niya ang unang pahina, kung saan naroon pa rin ang orihinal na tala, "Pilipinas, isang lungsod para sa paghahambing." Ngumiti si Sophie, dahan-dahang ginuhitan ang linya at muling isinulat, "Pilipinas, lungsod ng malasakit." Isang determinasyon ang bumangon sa kanyang puso. Ang artikulong ito ay dapat na muling isulat, hindi sa pamamagitan ng mga numero, hindi sa pamamagitan ng paghatol, kundi sa pamamagitan ng tunay na emosyon. Ikukuwento niya ang kuwento ng mga simpleng Pilipino, ang mga nagturo sa kanya na ang tunay na pag-unlad ay wala sa teknolohiya o pera, kundi nasa puso. Nang huminto ang taxi sa airport lobby, tinulungan siya ng driver na ilabas ang kanyang bagahe. Ngumiti siya ng magiliw. "Sana po ay maging maayos ang inyong biyahe. Sana po makabalik kayo para bisitahin ulit ang Pilipinas." Tumango si Sophie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Tiyak po akong babalik. At sa susunod, marahil, mas matagal na po ako." Umalis siya, ngunit nang lumingon, nakita pa rin niya ang lungsod sa likuran niya na maliwanag sa sikat ng araw. Hindi ang liwanag ng bakal o salamin, kundi ang liwanag na nagmumula sa mga puso. Nang sumakay siya sa eroplano, mahina siyang bumulong, "Salamat Pilipinas dahil pinaniwala mo akong muli sa tao." Pagkatapos ng isang buwan, ang artikulo ni Sophie ay inilathala sa isang malaking pahayagan sa Paris na may pamagat, "Pilipinas, kung saan magkasama ang kaayusan at pakikipagkapwa-tao." Nang lumabas ang artikulo, ang editorial ay napuno ng mga liham mula sa mga mambabasa. Maraming nagpahayag ng pagkamangha, may mga naantig, at may mga gustong maglakbay sa Pilipinas pagkatapos basahin. Tinawag ng editor-in-chief si Sophie sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Sophie, ito ang unang pagkakataon na sumulat ka tungkol sa isang lungsod na may ganoong kamalambing na tono. Ano ang nagpabago sa iyo?" Ngumiti siya. Ang kanyang boses ay malalim ngunit matatag. "Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko lang nakita ang isang lungsod, nakita ko ang puso nito." Tumango siya, hindi na nagtanong pa. Sa sikat ng araw sa hapon ng Paris, dahan-dahang tumingin si Sophie sa bintana, kung saan ang kalangitan ay nagiging pink. Bigla niyang naalala ang mga araw niya sa Maynila. Ang ngiti ni Lani, ang pagyuko ng driver, ang malinaw na boses ni Berting, ang magiliw na tingin ni Aling Osang, at ang tahimik na bay na sumasalamin sa sunset. Naisip niya, marahil ang Pilipinas ay hindi ang pinakaperpektong lugar, ngunit tiyak na ito ang lugar na nagpapatino sa tao. Isang bansa na marunong magbalanse sa pagitan ng kaayusan at kalayaan, pag-unlad at malasakit. Isang lungsod na maingay, ngunit pinapanatili pa rin ang kapayapaan sa kaluluwa. Bago umalis sa editorial, lumingon si Sophie sa manuscript sa mesa, mahinang nagsabi sa sarili, "Salamat Pilipinas. Dahil tinuruan mo akong sumulat ng may puso."